Matagal na nating alam, may pera sa basura. Hindi ko akalain na may pera talaga sa basura. Talagang mapapawaw ka talaga kapag ikaw mismo ang nakapunang mga gamit na mamahalin. Pero heto ang talagang pambihira. Sa tambakan, meron din palang mapupulot na mamahaling mga relo. Minsan nakakahanap po ako ng mga bagay na mamahalin, like yung mga gadget po. Na ang presyo posibleng umabot ng daan-daang libong piso. Oras kada araw ang iginugugol ni Chris, hindi niya tunay na pangalan. Minsan po, inaabot po ako ng 8 oras or higit pa sa pangangalakal ko sa Japan. Minsan nakakahanap po ako ng mga bagay na mamahalin, like yung mga gadget po. Sa racket niyang ito sa Japan. Ang paghahakot ng basura. So ngayon, mag-treasure hunt tayo, maghanap tayo ng kinto. At ang basura ng iba, mapapakinabangan pa. Oh, cellphone oh, sayang oh. Tatapon na nila to. May mga dining set pa nga. Ito naman guys, so tignan nyo. Napakasolid pa ng mga plato, pero pwede pang gamitin. Gitara. Gadget. Grabe guys. Apula tayo ng laptop. Sana gumagana pa to. At kung ano-ano pa. Nagulat ako kasi sa Pilipinas kapag yung mga bagay na yung as in, hindi mo na super magagamit. Pero kapag nandito ka sa Japan, parang kapag nagasgasan lang or lumuma na, hindi na nila ginagamit. So, tinatapon nila agad. Kasi yun naman yung mga pinupulot ko para pagkakitaan ko, pwede ko siyang ibenta or ipadala po sa Pilipinas kung sakaling mapuno na po yung inipunan ka pong mga gamit na nakuha ko po. Pero hindi naman ako nag-expect kung magkano ba yung mga halaga ng mga napupulot ko. Ay ang mahalaga lang naman sa akin ay mayroon ako may uwi sa Pilipinas na dinala ko po kapag uuwi ako. Kaya oras ang kalaban ni Chris sa pakikipag-unahan. Sa gitna ng paglilinis sa parang dagat ng basurang plastik at papel, pagkalkal ko ng mga gamit doon sa mga tumbok na sapatos, nakita ko yung mga relo. ang kanya raw na dive sandosenang mga lumang relo na nakasilid sa magkakaibang mga bag. Pagkalkal ko ng mga gamit doon sa mga tumbok na sapatos, nakita ko yung mga relo. Ano siya, para siyang vintage, tapos mukhang mamahalin kapag binenta. Kaya pinulot ko pa rin siya para kung sakaling sinuwerte, mabebenta ko siya sa halaga na sakto lang. At nung i-post ito ni Chris sa Facebook, dito siya nagka-ideya na ang halaga raw ng kada relo posibleng pumalo ng ₱100,000. Napawaw ako. Sabi sa akin, mabibenta ko daw to ng nasa halagang 150, inalok sa akin. Tapos yung kakilala ko naman, nag-negotiate sa akin, sabi, mas mahalaga naman yung inaalok sa akin. Ang sabi sa akin, 400,000, 400,000. So, napawaw ako doon. Napaisip ako. Sabi ko, ang dami ko na mabibili na. Pwede ako bumili ng Honda Civic, kahit second hand. Sabi ko, parang ito na yung success. Parang padaan na to papunta sa success. Napawaw talaga ako doon.
Totoo ba ang kanilang haka-haka? Watch and learn. Ang sandosenang relo, pinaka-iniingat-ingatan ngayon ni Chris. Nung mula Japan, inuwi niya ito nitong nakaraang taon dito sa Pilipinas. Anim sa mga ito, ipinampasalubong niya sa kanyang pamilya. Alam niyo, ngayon lang ako nagkaroon ng ganitong relo. Parang i-gatekeep ko to habang buhay. Ilalagay ko to sa sa pinakang hindi nila makikita. Sa lalagyanan ko ng panty para hindi nila makita to. Ganda kaya nito. Pero ang pinakatatago-tago niya, ang isang ito na ang strap kulay silver at gold. May kabigatan at may simbolo na parang corona. OMG, Rolex pala to. Naku, mahal to, binibenta sa akin 60,000. Noong una, hindi ko pa ito pinapatingin. Araw-araw ko itong sinusuot kasi may kita ko naman na marami na siyang dumi, marami ng gasgas. So, kaya pinapa-daily ko lang nasuot. Pag maliligo ko, sinasama ko to, hindi na inubad kasi akala ko itong relo to ay mura lang kasi nga para lang siyang lumang-luma, parang hindi na magamit. Yung pala, malaki daw ang halaga nito. May nag-alok nga sa akin ipalit ko daw ng motor. So, nagkaisip ako, baka malaki yung halaga nito kasi may magbabalak sa akin mag-swap ng motor. Sabi ko, napaisip ako dun, baka malaki ang halaga nito. Meron pa nag-chat sa akin, sabi niya, isok niya daw yun sa asawa niya. Sabi ko, ano yung asawa mo? Ay, napakaingay. O niya naman, pati asawa ko iniisop sa relo na to. Kaya nagpatsa na akong ipatingin doon sa mga eksperto kung magkano ba talaga ang halaga nito. Bukod pa ito sa naiwan sa kanyang 5 pang mga relo na karamihan wala ng baterya. Nagbabakasakali siya na posibleng libo-libo o daan-daang libo pa ang halaga ng mga ito. Yung mga vintage na laro na napupulot ko, yung Porsche, yung Casio, pati po yung MCYK na relo, malaki daw ang halaga. Umabot daw po na mga 400,000 plus kung ibebenta ko. Sa tanang buhay daw ni Chris, hindi raw siya nakapagsuot ng mamahaling relo. Buong buhay ko, hindi pa ako nakakasuot ng mamahaling relo kasi nga, ang mga binibili ko lang po sa mga palengke sa halagang 50 lang. Minsan kapag sinerte, magsusuot ako ng relo na tag 100 or 150 para may at least forma naman, di ba? Minsan, nangangarap din ako na balang araw makasuot ako ng mga relo mamahalin. Yung umabot ng milyon or bilyon. Diba? Wala namang masama sa mga harap, basta magsipag ka lang. Kaya ganun na lang kung ingatan niya ang mga relo na napulot niya sa basurahan. Talagang sinisecure ko siya kasi baka mapulot ng mga kapatid ko, yung mga maliliit kong bata. So nilalagay ko siya dito sa bag and then talagyan ko siya ng lock dito para alam nilang hindi pwedeng buksan or hindi pwedeng damputin itong relo na pinakaiingat-ingatan ko. Kung sakali raw kasi na may halaga ito, malaking tulong, lalo't meron siyang sakit. Noong 2018, nagkaroon ako ng sakit na tonsillitis. Yung parang hindi na talaga ako makalulok. Akala ko matutuluyan na ako kasi nga ang hirap makakain, hindi ako makakain kasi nga ang sakit ng lalamunan ko. Ubo ako ng ubo. Buti na lang kamo, nawala din. Sa awa ng Diyos, gumaling naman ako and hindi ako nakahawa. Akala ko kasi noon, tuberculosis. As in, sobra akong namayat noon dahil nga, masailan ako sa pagkain noon, gawa ng sakit ko. And then, yung mga perang pinang-abroad ko ay binili ko ng mga prutas kasi hindi ako nainom ng mga gamot kasi nga ayoko maano sa gamot. And hindi ako iyang sa gamot. So, ang binibili ko lang noon dati, yung mga vitamins, gaya ng mga vitamin C, and the rest, puro prutas at gulay na.
Lumapit si Chris sa aming programa para mapasuri kung legit ba talaga ang mga relong napulot niya sa basura. Sabi sa akin ng mga kamag-anak ko, ibenta mo yan kasi baka malaki yung halaga niya dito sa Pilipinas. Sabi ko, tignan natin kasi nga hindi ko pa naman alam kung magkano yung mga presyo ng mga nanguha kong gamit. Susunod sa pagraraket-raket ni Chris bilang kolektor ng basura sa Japan. Sayang oh. Tatapon na nila to. Meron siyang nahukay na yaman. Isang dosenang vintage na mga Nagulat ako, as in napawaw ako. Sabi sa akin, makibenta ko daw to ng nasa halagang 150, inalok sa akin. Tapos yung kakilala ko naman, nag-negotiate sa akin, sabi, mas mahalaga naman yung inaalok sa akin. Ang sabi sa akin, 400,000. relo na ang presyo kada isa. Posible raw umabot ng 100,000 piso.